Mahirap dyan magpagawa, daming requirements. Akala kalakihan yung maliit na kondo, ang higpit. Okay, salamat po sa comment, Ma'am Amore. Okay, I respected your opinion, your comment dito sa aking account. So, yes, mahigpit po. Natural lang po na maghigpit po sila in terms of renovation ng ating unit. Kasi po, bakit? Kailangan po talaga natin mag-submit ng plano sa Property Management Office, sa PMOs. Kahit saan pong condominium developer property po, kailangan po talaga nating dumaan sa tamang process ng pagpaparenovate ng ating unit. Kasi po kapag may na-damage po tayong mga electrical wiring, mga pipe ng tubig, okay, etc. na importante sa loob ng unit natin, tayo din po yung mapapasama. Mas lalong lalala po yung kaso ng yung unit. Kung pagagandahin po natin, biglang mapapatagal pa lalo. 'Di ba? In case na meron kayo ma-damage na hindi nyo alam na located pala sa ganitong place, sa isang pwesto, yung wiring, for example, or yung water pipelines, okay? So, pwede pong ma-damage yung mga bagay niyon. Kaya kailangan po talaga natin magpasa ng approval muna, okay, kay PMO. Hingi muna tayo ng approval kay PMO na kailangan itong plano natin for the bagong interior design natin for the unit, for the renovation ng unit natin, pagagandahin natin yung unit natin, meron tayo idadagdag na something dun sa unit natin. Kailangan po talaga na mag-submit ng plano. And I think standard procedure lang naman po yun. Hindi po siya parang sobrang higpit or kumaga parang standard operating procedure lang naman po yun kahit sa ang condo development. Kasi nga po, para sa kabutihan din po yun na magiging unit owner. And yes, alam naman natin, okay, yung condo unit po na 30 square meter, 42 square meter, okay, maliit po yun. Pero, okay, convenience po kasi yung binibili natin dito, yung accessibility, okay, tapos yung security, yung amenity, tapos yung environment. Okay, so marami rin pong advantage ang condominium, meron din po siyang disadvantage. Ang house and lot po, marami rin din pong advantage, meron din po siyang disadvantage. Yun nga po, depende pa rin po yan sa choice ng tao, sa paggagamitan po ninyo. Okay, kung para saan ba yung pera na na meron kayo? Bibili nyo ba ng condo or bibili nyo ng house and lot? So, depende pa rin po sa inyo yan. So, end of the day, depende pa rin po talaga yan sa paggagamitan nyo ng pera nyo. Kung gusto nyo po ng condominium or house and lot, wala pong problema. Kasi po, depende po yun sa choice natin, depende po yun sa pangangailangan natin. Kasi marami pong nag-avail ng property dito sa amin. Kasi nga wala naman down payment. 10,000 to 25,000 cash out only lang. Sa Ortigas Extension, Pasig ka pa, walking distance pa sa mall, malapit sa ospital. Okay, tapos maraming security guards, merong amenities, merong community, merong malaking amenity park. So, ibig sabihin, meron tong mga advantages na mga nakatira doon, nakitaan nila ng potential. Maganda tong condominium property na to. Mag-a-avail ako dito, walang down payment, mabilis makalipat, 30 to 90 days lang. Kapag pag-ibig, 30 days lang. Magagamit ko po yung pag-ibig benefits ko. Okay? That's why marami rin po nag-avail dito. Pero kung ayaw po natin mag-avail at tingin po natin hindi worth it ito para sa pera ninyo at hindi nyo to kailangan, walang problema. Okay? Kasi nga po, ang investment po sa real estate depende po talaga yan sa mga choices po natin sa buhay at pangangailangan natin. Okay? Kasi pera nyo naman po yan. Okay? So, yun lang po. Maraming salamat po sa pag-comment, Ma'am Amore.